China ang muli! Hindi ang Pinas! Kapayapaan! Banta ang China! Banta ang China! Mga kasama, dito tayo ngayon sa harap ng embahada ng China. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Naririto ang grupo ng bagong tatag na Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya upang magtinahin ang epektibo pagbagi ng bansang China na hindi sangayon sa UN Plus, hindi sangayon sa batas. Kaya po kami ay naroon ngayon upang iprotesta ang mga hakbangin ng China dapat sa ating mga kababayan. Panahon na para tayo ay gumising at huwag na magbulag-bulagan. Huwag natin ipagtanggol ang ibang bayan. Protektahan natin ang ating mga kababayan. Kaya po ngayon, kami po ay naririto upang bukawin muli ang kaisipan ng ating mga kababayan upang magising sa katotohanan at sila ay maging makabayan. At ngayon nga pong umaga ay dadaanin namin itong protesta na ito sa pamamagitan ng isang dine-in protest. Kailangan na po natin bumising, magtago at huwag magpakagpatayan sa mga isip ito. Sabi na tayo, kinakalit at sabi na tayo, kinagasapan. Kaya po, ang protesta nito ay ginawa. Pagulong Bongbong Marcos, protect our territory, protect our territory, square millimeter. Sa mga kasama, sabay-sabay po tayo magsiga upang ipakita ang ating pagprotesta sa mga hakbang ito ng China. Sigaw ng barkada, kapayapaan! Kapayapaan! Bibingman! UN Plus ng hari! China ang muli! China ang muli! China
at magkundina sa gawain ng bansang China sa pagsiil ng karapatan ng ating mga kababayan na makapangisda ng malaya sa ating karagatan. Malinaw na ang ginagawa ng China ay pagkikipit sa ating mga kababayang mangingisda. Kaya tinututulan namin ang nilalagyan at binabasura ang mga hakbang ito. Kaya isang sigaw, banta ng China! Basura! Banta ng China! Basura! Banta ng China! Basura! Banta ng China! Basura! China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Sapagkat tayo ay nililinlang ng bansang ito na tayo daw ang nambubuli sa kanila. Pero ang katotohanan, China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Sapagkat kami bilang grupo ng Abakada, maliwanag sa aming pangalan, Alyansa Bantay, Demokrasya at Kapayapaan. Ang hangad namin ay kapayapaan! Hindi Pilpaan! Kapayapaan! Hindi Pilpaan! Kapayapaan! Hindi Pilpaan! Ito ay taliwas sa sinasabi ng China na tayo pa naman nagpopromote ng isang digmaan. Ngunit malinaw na sila ang gumagawa ng mga hakbang para sa isang digmaan. Samantalang tayo nakikita natin ay kapayapaan! 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 Hirap talaga tumaya pag kayo na nakakanood. Ating programa ngayong umaga. Bago po natin yung ay papayag lamang namin ang aming saloobin. Kung makikita po ninyo, pinanto o pinasa, nagsasaad, nauhulihin daw nila ang ating mga kababayan
na magkatrespass sa inaangkin nilang teritoryo. Ngunit sa UN clause at arbitral ruling noong 2016 maliwanag na tayo po ang may karapatan sa 200 nautical miles na nasa sakupan ng Pinas, kabilang ang Panatag at Kalayaan Group of Islands. Ito ay maliwanag na pagsiil. Sabi nga sa ating lupang hinirang, bilang mga Pilipino, hindi tayo pasisiil. Para ipagpatuloy, andito po kasama natin kasi siya para sa kanyang pananalita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po bilang isa sa kinatawan ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ay nananawagan sa bawat Pilipino. Hindi lang itong nasa kanan ito, kundi nandyan sa mga bahay nyo, kayong mga nasa gilid, kayong mga nasa opisina nyo. Ang panawagan na ito ay para sa bawat Pilipino. Tayo po ay magkaisa. Alam naman po natin na ang panawagan ay lumumpa. At ito po ay para sa ating mga kasamahan, sa ating mga makiisda. Kung meron kayong mga kamag-anak na nandiyan sa Maya, Sambales, patuloy po sila at walang sawa silang hinaharas, pinupuli, binabastos ng mga Chinese Coast Guard. Huwag po natin hayaan na manatili yan ngayon. Tayo po ay nasa sarili nating bansa. Tayo po ay nasa Pilipinas. At ang panawagan na ito ay para po hindi sa panahon ng magsira, siraan, hanapan ng butas, hanapan ng pagkakamali. Ito po ang tamang pagkakataon para po tayo magtulong-tulong. Iisa lamang po ang ating lahi. Kahit na ang kulay ng damit ko ay pula, puti, dilaw, asul, o kahit ano pa, iisa lang ang ating lahi. Lahat kayo, tayo ay Pilipino. Tayo ay nasa bansang Pilipinas. Ang kinin natin ang ating bayan. Huwag po nating hayaan na tayo ay bastusin. Huwag po nating hayaan na tayo ay patuloy na yurakan ang pagkatao natin bilang mga mamamayang Pilipino. Kung ating Pangulo na nag-iisa, nire-representa ang ating bayan, nire-representa ang ating bansa. Kung kani-kanino mga foreign countries, matatas niya sinasabi ng Filipinos do not yield. Kailangan niyo ang ating suporta. Kaya nga po nang sabi ko, hindi ito ang panahon para maghanapan ng negatibong bagay o hanapan ng mali ang isa. Ito po ang tamang pagkakataon para tayo po ay magtulong-tulong. Iisa lamang po ang ating bansa. Ingatan po natin ito. Kung hindi po natin ito iingatan, saan po tayo mapupunta? Kaya muli po, kami ay nagsama-sama rito para manawagan sa kapayapaan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Lahat po kayo dyan, nasa sasakyan, naglalakad, nakikinig, nasa bahay nito, nasa eskwela, lahat po kayo ay Pilipino. Ang kinig po natin ang bayan, atin po ito. Hindi po, ikaw at maghabakada sa kapayapaan! At kaya naman po ay ako tatawagan ng ating kasama si Ate Anita para sa kanyang pananalita. Magandang umaga po sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo, lahat ng OFW. Ako pinananawagan na sana lahat po tayo sa lahat po sa bayan ng Pilipino tayo ay magkaisa. Magsama-sama para protektahan ng ating mahal na Pangulo, BBM. Kaya mga kababayan, ako bilang isang nangangatawag at lahat sa bantay kabataan, bantay kapayapaan, demokrasya, kahit isa ng sinyo nangangatawag at tumitindi para makita sa samahan ito at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Ang panawagan ko po, sana po, iwasan na natin ang mga buhay na kabarata. Yung mga deklano, maghintay lang po kayo ng 2028. Ngayon naman po, sana po lahat tayo magsama-sama. Military man, o mga katoliko, lahat ng mga religious, ano tayo magkaisa. Ito lamang po ang masasabi ko bilang isang military warrior na suporta sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Aquino. Maraming salamat po. Sigaw pa!
kapayapaan! At ngayon, ang kasama natin si John Mark Tignas para sa sektor ng kabataan. Ayan po, magandang umaga po sa lahat po mula Luzon, Visayas at Mindanao po. Bilang isang kabataan po, isa sa inyo po at isa sa sinasapuso ng bawat mamayang Pilipino ay ang puso ng kapwa kabataan po. Naniniwala po ako na patuloy po lumalaganap ng kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan lalo sa bansang Pilipinas. Kasi po, kung wala pong kabataan, hindi po malalaganap ang mga future yung mga future na magiging mas matino, mas maayos, at mas naniniwala po kami na MROPs po na sinasagawa sa loob ng paaralan ay isang malaking makakatulong po sa bansang Pilipinas. Dahil po sa magitan po ng MROTC, hindi lang po ito paraan ng pagsasagawa para po maging handa sa mauli ng tigmaan o klima. Pero nagpapakita po ito ng ating delegasyon at leadership po bilang kabataan na sa Pilipinas po. Kaya po, mula sa social media, mula po sa iba't-ibang plataforma, propaganda, kung ano-ano po organization or non-organization sa iba't-ibang sektor ng kabataan, nananawagan po kami na patuloy po natin suportahan ang anuman pong federasyon, programa at aktibidad na ating Pangulo, si PBM po. Kaya po muli, ako po asa sa Alyansa, Bantay Kapayapaan at Demokrasya na ang kabataan hindi lang pag-asa ng bayan kundi ang buong bansa umaasa rin po sa kapwa kabataan. Kaya po, lagi po sinisya na kapwa kabataan atin ang West Philippine Sea. Walang banay umakin, akin po natin ang sarili natin. Maraming salamat po. At sa uling bahagi ng programa ngayong umaga, ang panawagan ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Banta na China! Banta na China! Kaya po, sa uling bahagi ng programa ngayong umaga, na kung saan ay hawak namin ang ordinansa ng bansang China, ay sama-sama po namin pupunitin ang lakhalaing ito bilang pagkondena at pagpasura sa nais ng bansang China na inintay ang ating mga kababayan na sinasabi nila na magiging trespasser sa ating sariling teritoryo. Ito po ay implementaw nila sa ika-15 ng Hunyo at parihin natin ito ipinapasura, tinututulan at hindi naniniwalaan dahil po ang West Philippine Sea ay sa atin at nasa loob ng ating 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone. Kaya mga kasama, sama-sama natin punitin ang ordinansa nito bilang pagkondena at pagpasura sa gawain ng China. At nasa harapan natin ngayon ang isang malaking basurahan na kung saan ay literal binabasura natin ang kanilang hakbangin na ito. Kasama na sinasabi nilang yan ay magsakrimen, kasama ng pangharas ng Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda. Salamat po ang punot-dulo ng mga kaganapan na ito. Malinaw na hindi po natupuni ang ating mga kababayan, hindi po tayo namumuni, hindi namumuni ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Ngunit, malinaw na sila mismo ang namumuni sa pamamagitan ng hindi pagkilala sa UN Plus at hindi pagkilala sa binding 2016 na Article Decision ng United Nations. Na kung ano panahon mismo ng nakaraang administrasyon ay walang tipo ang nakaraan. Ang pagpapasalamat namin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nanatiling tahimik sa ginagawang pangharas
ng mga isik, partikular ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia sa ating mga kababayan. Kamakailan, nagsalita na ang mga kasama natin na mga isda sa palit. Hindi sila nakakapasok sa mismong baherang bahura na Masindok. Pagkat nagtuloon ang mga bagpo ng China, hindi man na sila makalapit sa bahurang ito. Ano ba meron dito? Nasagana ito kung tutusin sa mga yamang dagat na sana ay napapakinabangan ng aking mga kababayan. Ang nagsunod pa nga ang kanilang nilaghana at isipan. Sa maliwanag, pagsiil sa karapatan ng ating mga kababayan upang makapagsda sa West Philippine Sea. Kaya, ngayong nasa Australia sila, atin na ikaw patuloy na takal na hindi na makakawala pa. At patuloy na po natin kasura ang layunin ito sila. Kaninaw, na sila naging suli at hindi tayo sa pagkas na sasalit sa konstitusyon na ating lamang pagkaprotektahan ang ating mga nasasakupan. Sabi nga, we do not live only for our people, but we live for everyone in the region. Because Filipinos, ang dasin, hindi lang kapangulo natin, tayo yun, mga Pinoy. Sa ating mga kasama sa hanay ng kapulisan, ating pong salamat sa inyo pong pagpapaula na kami ang nakapagpagawa. Ang aming programa para may bahagi namin ang aming naloob ng natin. Sa ating pong mga kasama sa media, ating pong salamat sa inyo po mag-cover sa amin upang may boses namin ang aming sa loob.